So mga kaibigan, pag-usapan natin dito kasi panay ang sabi nitong mga DD sheet na si Speaker Martin Romualdez daw ay nakipagsabuatan sa mga NPA, sa mga komunista. So mga kaibigan, tingnan natin kung sino ba yung talagang nakipagsabuatan sa mga komunista. Alam niyo ba mga kaibigan, na itong si Duterte, no? Rodrigo Roa Duterte, alam niyo ba na binigyan lang naman niya ng Heroes Burial ang isang mataas na leader ng NPA sa Davao. Nang napatay ang leader ng NPA na to sa isang encounter, no, sa Davao, napatay siya ng mga militar at binigyan siya ni Rodrigo Duterte ng Heroes Burial. Mga kaibigan, para bigyan mo ng Heroes Burial ang isang enemy of the state ay isang napakalaking kalapastanganan sa ating AFP, no? At sa mga tao din. Alam naman natin kung anong ginagawa nito mga taong labas na to. Sila ay nangungutong, nagkokolekta ng mga sinasabi nila na mga community taxes, kapag walang naibigay, mga maliliit na magsasaka, di ba? Eh, nung umuwi nga ako doon sa Mindanao, mga kaibigan, alam niyo ba, talagang naririnig ko sa mga balita, no? Nung umuwi ako ng Mindanao noon, naririnig ko sa mga balita na, merong isang barangay captain, no? Pinasok sa bahay at talagang doon niratratan sa loob ng kanyang bahay kasi hindi nagbigay ng community tax. And then, may maririnig ako, inambush, yung isang bus, diba? So mga kaibigan, kita natin kung ano yung mga nagagawa ng mga taong labas na ito. Pero binigyan ni Rodrigo Duterte ng Heroes Burial. So dito pa lang mga kaibigan, makikita mo kung ano ang kulay ni Duterte. Mga kaibigan, paparinig ko yung isang clip, no? Maiksi lang ito. Duterte is the best recruiter of the CPP and the NPA. Nayagan din ng alkalde na makapasok sa Davao City ang mga NPA para makadalo sa burol ni Commander Baragoy na napatay ng mga sundalo. Para sa mga malapit kay Duterte, malalim ang samahan ng alkalde at ni Jose Maria Sison, ang nagtatag ng Communist Party of the Philippines. Yan. So, yan na. Kita nyo malalim ang samahan ni Duterte at ni Joma Sison. At talagang pinapapasok niya ang mga NPA sa Davao. So mga kaibigan, basahin natin yung isang article. Yan. Baka sabihin nyo fake news no? Eto, Inquirer.net. Ang sabi niya dito Inquirer.net, ang sabi niya, I'm not against NPA, he says. Duterte defends allowing heroes burial for slain NPA leader. Yan. So, sayin natin Anti-communist leader Pastor Alcover even wrote in his Facebook page that Duterte should be condemned. Parago is dead. Death is permanent. But to me, when the person is dead, it is all even. Duterte retorted. Ang sabi ni Duterte, sabi niya, kapag patay na daw yung mga tao, parang wala na daw yun, parang lahat daw, parang nawawala na, parang okay na, okay na, even na daw, parang pantay-pantay na lahat ng tao, masama man o mabuti man, basta namatay na, nawawala na daw lahat, So, even na daw lahat yan. And then he said, Parago was a communist leader, he should be respected for his ideology. Kita nyo? Kailangan daw irespeto si Parago, Isang NPA leader. Kita nyo utak, After all, that guy is not ugly guy. So,
O, yan sabi niya, pinagtanggol niya. Hindi naman daw rubber. Hindi naman daw nagsisell ng drugs. Paano niya nalaman na hindi rubber? Samantalang yung ginagawa ng mga NPA na kumukuha, humihingi ng mga community taxes, gumagawa ng mga extortion sa mga Globe, sa mga Smart, kapag hindi nakapagbigay, binobomba ang ng mga site ng mga Globe. Kapag hindi nakakapagbigay doon sa mga kumpanya, winawasak, sinusunog ang kanilang mga backhoe, ang kanilang mga tractors, ang kanilang mga building materials. 'Di ba? Paano mo masasabi na yung NPA leader na yon ay hindi rubber, hindi masamang tao? 'Di ba? Pinagtatanggol ni Duterte. And then, ang sabi na dito, he was there dreaming of a different setup for Philippines. That is all he's seen, the feisty mayor said. See? So, pinagtatanggol niya, mga kaibigan, ang mga NPA. Ang sabi niya, there was nothing wrong in his talks with the NPA, either because as a mayor, one of his job is to ensure the city was peaceful and free from communist-led violence. I cannot seal my door. I need a window to talk to the CPP-NPA, he said. See? Pero bakit ngayon? Galit na galit sila. Sinasabi nila na nakikipagsabuatan daw si Speaker Martin sa mga NPA. Samantalang mga kaibigan, kung titingnan natin, yung sinasabi nilang mga komunista sa Kongreso ay mga hinalal ng bayan. Merong mga mandato, no? Hinalal ng bayan. Sabi ko nga, kung ayaw nyo sa mga communist na to, huwag nyong iboto para talagang mawala sila sa gobyerno. Kaso merong mga bobo na bumuboto sa kanila. So kita nyo, yung mga NPA na humahawak ng baril ay pinagtatanggol ni Duterte. Wala naman daw masama at binigyan pa niya ng Heroes Burial. Heroes Burial? Pumapatay ng sibilyan, pumapatay ng militar, nangigikil, nanununog ng mga tractors, nang-ambush ng mga military kapag merong mga humanitarian missions, pumapatay ng mga sibilyan, pumapatay ng mga ama, nang-rape ng mga kababaihan. Pagkatapos sasabihin niya, hindi naman daw masama ang ginagawa. Hindi naman daw nagnanakaw. Pagnanakaw yung ginagawa nila. At yung ginagawa nila ay krimen. Crime to humanity. Pagkatapos, pinagtatanggol niya, mga kaibigan. Kita nyo? So, tingnan natin kung kitang-kita natin, mga kaibigan, kung sino ang nakipag-alyansa. At ano pa yung sabi ni Joma Sison dun sa video? Mga kaibigan, malalim ang samahan ni Joma Sison at ni Duterte. At ang sabi pa ni Joma, mga kaibigan, si Duterte daw ang the best na recruiter ng NPA. See? So mga kaibigan, yung mga binibintang nila kay Speaker Martin Romualdez ay taliwas. Walang katotohanan. Pero dito sa mga Dutertes, mga kaibigan, ang mga ebidensya ay gabundok. Kasing taas ng bundok ng Mount Apo. Hindi maipagkakaila na si Rodrigo Duterte ay nakipag-alyansa. Hindi lang nakipag-alyansa, member siya. Parang member na rin siya eh. Diba? Kasapi na rin siya eh. The fact na ilan ang kanyang guns, ilan ang kanyang mga baril, 300 plus. Kaya naman pala siya may 300 plus na baril dahil gano'n naman pala siya, di ba? So ngayon mga kaibigan, sunog na naman ang mga DD shit na walang ginawa kundi magpakalat ng mga false information. Lahat talaga ng kanilang mga fake news na sinasabi, bumabalik sa kanila mga DD shit, no? Ang sabi pa niya, mga kaibigan, I cannot seal my door. I need a window to talk to the CPP, NPA, he said. Still, ito pa, Duterte urges government to pursue peace with NPA. At
still on allowing the funeral march for the slain NPA leader, during which red-shirted NPA supporters and suspected members waved communist flags on the streets of the city. Duterte said he told security officials to allow it. Mga kaibigan, ang ginawa ni Duterte ay isang treason. Pagtatraidor sa bayan. Enemy of the state ang mga yan, pero kinakanlong mo, cuddling of criminals. Kita nyo kung gaano ka-ugly. Nakita nyo kung gaano ka-ugly ang ginagawa ng Duterte na to, no? Ano pa? We should not be contrasting on that. I'm your mayor. It's not my job to do the fighting, he said. Duterte also openly admitted that he was not against the NPA. He was not against the NPA and its ideology of social equality. Kita niyo na? I'm not against you. I will not fight against you. We have the same view of the government and politics, he said. Kita nyo na mga kaibigan. Sabi niya, we have the same view. Kita nyo na? O ano, labas na mga didi shit na mahilig magpakalat ng mga maling impormasyon. O, nakipag-alyansa daw si Speaker Martin Romualdez sa mga CPP. Pero kitang-kita nyo kung sino talaga ang merong gabundok na ebidensya na kakampi ng mga komunista. Ito pa mga kaibigan ha. Davao City Mayor gives NPA rebels 125 pesos. 125 pesos a year. No? So, mga kaibigan, ano to 125 pesos na to? 125,000 pesos a year. Mga kaibigan. So, grabe. Grabe, mga kaibigan. Talagang napakasama ng tao na to. Nakipag-alyansa sa mga NPA at binigyan pa niya ng heroes burial. Kita nyo? Hindi fake news yan, no? Inquirer.net and GMA. Mga kaibigan, nakipag-alyansa sa mga NPA at talagang pinaglaban niya na magkaroon ng heroes burial yung namatay sa encounter na NPA leader. Kita niyo na? Pagkatapos ngayon, sinasabihan nila si Speaker Martin Romualdez na nakipag-alyansa. Wala naman silang makitang evidence. Pero kay Duterte, gabundok na ebidensya. Nakita niyo na mga kaibigan? Alam niyo mga kaibigan, ang daming galit sa akin na DD shit. Pinapatigil nila ako kasi lumalabas ang mga baho ng kanilang puon. Pinapatigil nila ako mga kaibigan. Kung makita nyo lang ang aking private messages, makikita nyo ang mga DD shit mga kaibigan. Pinapatigil nila ako sa ginagawa ko kasi ayaw nilang ma-expose dito ang mga katarantaduhan ng kanilang puon. Sabi ko sa inyo, kinakalaban nyo ang Marcos loyalists and Marcos supporters. Ayan, hindi ako titigil sa pag-i-expose ng lahat ng baho ng inyong puon. Manigas kayo sa galit, pero sa katotohanan lang tayo. Expose the truth para malaman ng taong bayan kung gaano kasama ang inyong iniidolo. So ito pa mga kaibigan na. Duterte then went on to say that much of the problem that caused the NPA's armed struggle was rooted on dire poverty and that many people have been marginalized. The NPA is pursuing a kind of democracy based on socialism, he said.
talagang inaano niya, talagang binibigyan niya ng reason, no? Yung kasamaan ng NPA, talagang kaniyang pinagtatanggol ang mga NPA. Ang sabi pa niya, mga kaibigan, ang sabi pa niya dito, they would be able to set foot on Malacanang. 1 foot of the NPA would be in Malacanang, he said. Kita nyo na? Kita nyo na mga guys? Yan ang reason kung bakit ang Dutertes hindi sila makapagkundina sa China, kahit anong gawin ng China, kahit binababoy na tayo ng China, kahit sa kupit ang buong Pilipinas, okay lang sa kanila kasi sila ay makakomunista. See? Kita na mga kaibigan ha? Uulitin ko ha? Ulitin ko. They would be able to set foot on Malacanang. 1 foot of the NPA would be in Malacanang, he said. Kita nyo na mga kaibigan? Enquirer.net at GMA. Yung video na pinalabas ko kanina, GMA, eto namang binasa kong article, Enquirer. See? Sino ngayon ang tunay na nakipag-alyansa sa NPA? Kita nyo? Grabe sila pag fake news. So lahat ng mga fake news nila guys, ay ating itatama at i-expose natin ang katotohanan. Ngayon kitang-kita nyo na kung sino ang tunay na nakipag-alyansa sa mga NPA. Walang iba kundi si Digonio. Kaya pala si Digonio may 300 plus na mga baril. Kasi naman pala, siya naman pala ay kaisa ng mga taong labas. At kaya naman pala mga kaibigan, nung bago siya bumaba sa katungkulan, ay pinayagan niya itong pagkakaroon ng mga armas ng mga sibilyan. Na talagang pinayagan niya na magkaroon na kahit na magkaroon ng possession ng maraming armas, pinayagan niya, no? Minadali niya yung batas na yun kasi gusto pala niya na maging legal yung kanyang mga 300 plus na mga armas. Baka nga hindi lang ngayon 300 plus Baka nga marami pang nakatago. Baka yung nakaregister lang ay yung 300 plus. Pero baka nasa 1,000 plus pa yan, mga guys. Diba? Ang tagal niyang naging mayor 20 years. Diba? So baka mas marami yan. Hindi lang niya naideklara. Baka yung iba ay mga illegal kasi walang permit, no? So kita niyo na mga guys sino ngayon ang tunay na nakipag-alyansa sa mga NPA? Si Digonio. Pinaglaban pa niya ang hero's burial ng isang CPP NPA leader na namatay sa enkwentro ng NPA at militar. Kita niyo na? At pinapasok niya ang mga NPA sa Davao City para makipaglibing. Si terorista, bibigyan mo ng hero's burial? Ibig sabihin, okay lang sa'yo yung ginagawa nilang pagpatay ng mga sibilyan? Okay lang sa'yo yung ginawa nilang pagpatay ng mga sundalo? Okay lang kay Digonio yung ginagawa na pangingikil? Okay lang kay Digonio yung ginagawa na pambobomba? Pang-terrorize? Okay lang kay Digonio? Mga kaibigan, kita nyo na? Yan ang dahilan kung bakit hindi nila makundina ang China. Kasi sila ay mga komunista, mga terorista, lover. Kita nyo? Sabi nga ni Percy Lapid magaling daw ito magpanggap ipokrito. Katulad ng kanyang anak, ipokrita. Magaling magpanggap. Kunwari, galit sa NPA, galit sa CPP. Pero mga kaibigan, lumalabas ang tunay na kulay. Diba? Kaya mga didishit, hinay-hinay kayo sa pagbibintang. Kasi, mga kaibigan, lumalabas
ang mga totoong kulay ng inyong mga puon na sila pala talaga ang mga alay ng NPA. Kita nyo, ha? Anong masasabi nyo? NPA leader, binigyan ng Heroes Burial ni Digonio. Anong masasabi nyo doon? Tama ba? Nabigyan ng Heroes Burial ang isang NPA leader na pumatay ng mga sibilyan, ng mga militar, nagsunog ng mga sasakyan kapag hindi binibigyan ng community taxes daw, nang-ambush, walang pinipili, bata, matanda, nagre-rape ng mga kababaihan at napakarami pang krimen. Binigyan ni Digonio ng Heroes Burial. Totoong ano yan, balita. Search nyo na lang sa Google kung ayaw nyo maniwala sa akin. I-search nyo type nyo, isang leader mataas na leader ng NPA binigyan ng Heroes Burial ni Duterte. Search nyo yan at lalabas para malaman nyo na hindi fake news ang aking sinasabi. At binibigyan pa pala ng pera, ha? Kita nyo? Sino ngayon ang nakipag-alyansa? Sabi ko nga sa inyo, fight fake news, expose the truth. Marami pa tayong i-expose dito, mga guys. Mga katiwalian, mga katarantaduhan, mga kademonyuhan ng mga degonyo. At ng kanyang, alam nyo na. Bye-bye! Kita nyo na mga guys, Admin Reach. ang pinapakalat na balita ng mga taong gusto lang talaga sirain. Comentarista. Nakikita naman natin na ang kanilang mga pinapakalat ay walang katotohanan. Paano pa man karami ng mga taong sa iyo ay nagagalit, ang talaga naman ikaw ay binibiba. Pero, galingan mo lang. Dagdagan mo pa, mga kaibigan. At the end of the day, performance doesn't lie. Ito po mga kaibigan, muli si Admin Rich. Fight fake news, expose the truth. Fight fake news and expose the truth. Fight fake news and expose the truth. Fight fake news, expose the truth.